meat, fat, meat, at napakalambot niya. Kahit kutsara, kayang-kaya ko siyang hatiin eh. Bukan natin. Yun, lumulusot. Dapat tong seryosohin sa usaping pork bun o kwapaw. Iba to. Sa tingin ko, ito yung isa sa pinakamalupit kong natikman. Wow, gano'n. Nagsimula sa patikim-tikim. Ito, umaatikabong solid na tikiman na naman ang meron tayo. Dumpling House dito sa may Banawe. Jin Hoki Dumpling. May ilang mesa to sa loob at ang napansin ko dito sa restaurant na to hindi nawawalan ng customer. May lalabas, may papasok. Ibig sabihin masarap dito. Ito sample pa lang to ng menu nila. Yung may mga picture yung mga best sellers. Sample na natin to mga to pero pinaka-excited ako dun sa kwapaw. O game, tikiman na to. Ito yung unahin ko. Ito yung pinakamukhang promising pork chop. Yung itsura niya mula sa labas mukha yung Taiwanese style. Yan, yung may breading na yun, no? Parang yung gooey breading nila. Pero pag naprito naman nagiging crunchy. Bango. Maninipis lang siya. Yung nasa tradisyon ng mga Taiwanese snacks. Ano. Para siyang chicken chops kung iisipin mo. Tikman natin. Gusto ko ng tikman. Sarap. Tama yun ang imagine ko. Meron silang standard na lasa nung chicken chop o kaya pork chop nila Masarap to. Okay yung flavors niya. Parang Taiwan nga. Parang 5 spices. Sobrang sarap. Panalo yung pork chop dito. Pag umorder ka nga pala dito ng rice meals, kompleto agad. Kasi may libre na yung 2 gulay, ikaw yung mamimili. Sa case nga na to, 2 rice meal yung pinili namin. So, parang 4 na set ng gulay ang pwede namin matikman. Very Taiwanese, mahilig sa gulay. Sa pork chop order ko, pwede yung tokwa so umorder ako. Okay din, braised sa toyo. Sarap siya, simple lang. Soy tofu. Tapos para masarap yung gulay, broccoli naman. Hot din. Pero panalo to. Ano kaya itong pula na to? Tignan natin. Wow, ang sarap. Ibang klase sili yun. Wala akong nakakain na to. Parang siya yung atsara ng meal na to Konti lang nasa gitna. Pang reset lang ng panlasa. Sili ba to at kamatis? Ang sarap. Actual sili nung kinain ko, kaya nasarapan ako. Panalo. Thin slices ng beef. Ano ba tawag dyan? Beef kenchi ba ang tawag dyan? Tikman natin. Dahil naubusan tayo nung nung noodles. Naging sotanghon na yung nilagay, Tikman natin. Alam mo, hybrid siya. Japanese and Chinese. Parang nakakalasa ako ng konting sukiyaki. Pero mas beefy siya. Kaya sinasabi ko hybrid. Tsaka ito tinan mo. Paminsan ng sukiyaki yung nagamit niya. Masarap siya. Sobrang beefy naman yung lasa. Tikman natin. Ang lambot nun. Ang sarap. Sarap to. Very light lang siya.
Dapat meron ka pang kainin kasama nito kasi para mas mabusog ka pa. On to the next. Ito ngayon ko lang ito na-order. Paikot with bola-bola and radish. Pero meron din siyang chunks ng spare ribs, pork spare ribs. Yung sabaw na amoy ko, amoy nilagang baboy. Pero marami siyang coriander. Kaya gusto ko. Pero titikman ko na yung sabaw. Nilagang baboy. Mismong-mismo. Pero para sa akin to, mahilig ako sa coriander. Wala siyang asim ni talagang nilaga. Talagang pork na pork yung lasa niya. Sobrang tagal na ito nasa lutuan. Ang lambot na nung radish Radish naman, mamait-mait yan. Harap kainin na ito Manin nga natin to. Okay din yung balls, hindi yung ordinary balls. Hindi ka naman makakabili na ito sa ordinary grocery. Lasa siyang Chinese balls. Ako nakakabili ako itong lasa na ito sa Chinatown. Yung favorite grocery natin doon. Kalimutan ko ano pangalan Pero ito nilagang baboy to. Bagay ito pang kung umorder ka ng mga dim sum, napakasarap ng higupin na ito. Tingnan natin kung malambot to. Wek! Masarap yung pork. Malambot. Oo nga pala, dito pwede kang umorder ng extra miswa o noodles. Malamang bagay to. Panalo. Sobrang porky clear soup kaya masarap. Sarap. Ito naman yung fish meal nila. Walang iba kundi dory, pero maganda naman yung crusting. Ayan. Tsaka umorder kami ng gulay on the sides. At tsaka uulaman ko nito, itong Taiwanese bamboo shoots. At tsaka nung braised tofu and eggs. Malalaki yung cut nung tikman natin. That distinct taste. Nung bata ako, ayaw ko yung lasa niyan yung bamboo shoots. Parang for some weird reason, banyo yung nai-imagine ko. Pero ngayon, matanda na ako. Lahat ng lasa ata gusto ko na Kaya parating yung sinasabi, lahat naman sa'yo masarap. Pwedeng ganun nga, pwedeng tama kayo kasi nung tumanda ako, lahat nagustuhan ko na Though meron naman akong hindi paborito. Sinasabi ko minsan na, sakto lang ganyan. Ito natutunan ko na ng magustuhan, pinaparis ko siya sa actual ulam. Kunin natin yung fish. Okay lang. Though hindi talaga ako fan ng dory. Ang nagdadala dito yung butter niya, parang same butter na ginamit sa chicken. Ayan So crusty siya, yung may lutong din. At merong konting gooiness. Taiwanese style, ayan Masarap siya. Pero para sa akin, mas malasa ang 5 spice yung chicken. Yung pork. Mas gusto ko yung lasa ng pork. Si Mrs. Dizon naman, yung natural na mahilig sa isda, mas nagustuhan niya yung fried fish. Health conscious din siya Pero eto na ang main event para sa tingin ko. Ito mukhang solid. Naamoy ko rin from afar. Ito yung best seller daw dito Ito na yung pork kumba. Ganda ng dark sauce niya Merong konting lapot, siguro dahil sa asukal. At meron na namang coriander. Pero ang ganda ng layers na ng fat, meat, at napakalambot niya. Kahit kutsara, kayang-kaya ko siyang hatiin Bukan natin. Yun lumulusot. Parang dilatang corned beef sa lambot Matagal to niluto.
Ayan, no, naka-integrate na rin sa sabaw yung oil niya. Sarap niya, no? Tikman natin. Sa totoo lang, bagay ito sa in-order kong kwapaw eh. Pero mamaya ko titikman pa yung kwapaw. Ihalo natin sa kanin. Paliguan natin ng sabaw yan. Tikman natin, ha? Mukhang napakalambot eh. Grabe lambot. Sarap. Sobrang balansyado nun. Hindi siya lasang matapang yung toyo. Hindi rin lasang matapang yung tamis. Perfect na description is sobrang balance niya. Mukha siyang dark. Pero pag kinain mo, magugulat kayo na subtle yung pasok ng lahat ng flavors. Napakasarap ng luto nito. Nakatimbang ng ibang humba on the sweet side. Pero yung ibang tao, yan ang gusto. Ito nasa gitna, kalmadong-kalmado. Timplado talaga. Ang lasa nito ay parang patatim light. Hindi nga matamis, hindi malakas yung anis, at saka yung soy sauce na ginamit ay ibang klase nga siguro. Very Taiwanese yung flavor. Isa pa. Naku, gusto po. Natutunaw sa dila ko yung taba. Ultra tender. In-experience ko lang sobrang sarap pero hindi ko kakainin na marami. Pero sa totoo lang yung taba, yung event dito sa humba. Mix it with the meat. Sobrang sarap yung mouthfeel ng taba na yun. At yung lasa. Grabe to. Itong humba na to sobrang lambot. Pag hiniwa mo kusang kumakalas yung mga karne sa taba. Akala mo naaagnas na karne sa sobrang lambot. Grabe, no? Naaagnas. Naaagnas na goodness. Sobrang sarap nito. Grabe. So sa tingin ko kung pupunta kayo dito, matik na dapat to at saka yung pork chop. At saka yung sabaw na natikman ko ngayon. Yung pork soup. Ang dami ko pang titikman eh. Ito rin nagustuhan ko pero this is not for everyone. Tingin ko ang panlasa nito. Kasi parang wansu yan na medyo strong taste yung bamboo shoots. Sobra to. Next na titikman ko yung braised tofu. Mukhang solid din eh. Ang dami niyang dahong sibuyas oh. Tsaka syempre meron na naman nung coriander. Tikman ko na ha. Yan, punong-puno ng lasa to. Ganun din. Hindi siya maalat. Ang sarap lang. Pwede ko pang higupin to. Teka lang ha. Subdued yung pagkakapaalat dito. Pwede mo siyang ilagay sa kanin nang hindi ka mapapangiwi sa alat. Yung tokwa, sakto lang din. Malambot na malambot. Hindi naman crunchy. Though fried yung labas, sakto-sakto pa rin yung lambot niya. So kalmado yung flavors dito. Sarap. Parang kumain sa Taiwan. Sa Taiwan, hindi masyado hindi maalat yung mga luto eh. Yung soy egg naman, may nabibiling ganyan sa 7-Eleven dati. Okay din, flavored na. Pero naiiba na rin yung texture niya dahil din siguro sa pagkakaluto sa toyo. Okay to. Sa tingin ko, pampapak to eh. Mura lang to eh. Kaya sinubukan ko na eh. Magandang starters eh. Sarap. Pwede. O dahil dumpling house to, sumubok naman tayo ng dumpling nila. Ang in-order namin na yung shrimp. Paborito talaga ni Mrs. tong ganito eh. Paliguan ko na ito agad ng vinegar nila, black vinegar. Ito na yung pinili ko kaysa sa prito para mas na-appreciate ko lalo pag yung steam lang. Alam mo, para ako nasa Taiwan. Yun yung lasa. Yung nagbakasyon tayo dati. Kahit yung herbs na natitikman ko sa loob. Parang flavors ng Taiwan. Mild nga lahat, oh. Pati yung sausaw. Ang sarap ng black vinegar.
sobrang okay. Pero dito ako excited. Itong kwapaw. Hindi lahat kasi may kwapaw eh. Oo, alam natin na Hoki dumpling, ibig sabihin dumpling ang bida. Pero nakalista rin sa best sellers nila tong kwapaw. 250, 2 peraso. Susuriin ko to mabuti kasi napakahilig ko sa kwapaw. Eto na. Ang taba nung feel nung kwapaw, though hindi siya dinaan sa laki. Pero makapal siya oh. Gusto ko na to. Kiamchay, peanuts, wansui, at big chunk ng pork. Malambot din yung paw. Patagilid ang dito kasi malaki. Game. Sarap. Sarap ito. Umepekto agad yung mani at asukal dun sa kagat ko na yun. Sumasabit pa ng konti yung mani, pero high on my list to, tong kwapaw na to. Malalaman mo mamaya kung bakit. Yung sarap nung humban nila nandito. Saka kargadong-kargado to. Kita nyo naman yung dami nung yung parang yan kasi yung gulay niyan eh. O yan talaga yung gulay niyan, yung kiamchay. Ang sarap niyan eh, mustasa yan. At saka yung mani, nandun yung tamis naman. Tamis, alat, asim ng kiamchay. Kiamchay yung tawag doon eh. Kumbaga yun yung atsara. Gaboom. Sobrang gaboom ko. Para bigyan lang kayo ng idea, ibe-breakdown ko kung bakit sobrang sarap nito. Para sa akin yung tinapay, sakto to. Ito naman yung basic sa lahat ng paw. Pero ang pamatay talaga dito yung lambot nung karne. Pati nung taba. Kailangan nyo talagang kainin yan magkasama. Yung proportion ng kiamchay, yung mani na may asukal, yung coriander, lahat marami yan. Mataba rin yung karne. Ano pa ba nga hanapin natin? Para sa akin, nandito na lahat eh. Lalo na pag orderan mo pa ng humba. Same din naman yung palaman na karne. Pero ang pamatay, meron ka nung sauce. I-dip mo ngayon yung kwapaw dun sa sauce ng humba. Gaboom! Magic! Wow, naalala ko nung bata ako, nung una ko natikman to. Sa may Green Hills. Sa may supermarket doon. Tuwan-tuwa ako nung natikman ko. Naghalo yung pork meat at saka yung kiamchay at saka everything. Pati yung crunchy element. Magic siya. Talagang delight para sa mga mahilig sa ganung lasa. Ako tuwan-tuwa ako ngayon. Lumiwanag kumbaga. Nandun lahat. Mismo to, sobra. Ibang klase to, sabi ko nga sa inyo. Officially in my book, ito ang number 1. Panalong Taiwanese restaurant na naman sa Banawe. So, alam nyo na. Next, bago umuwi, talagang mahilig sa matcha yung mga kasama ko. Meron kaming dinayo sa Del Monte lang naman. Aichi Cafe. Ubusan dito. Mochi matcha talagang ipinupunta ata ng mga tao dito. Buti may inabot pa kami. Parang sobrang lambot to. Ano to? Mochi na ube? Ang laki pala. Ano sinabing mochi? Akala ko maliit eh. Naghihintay na kasi ako dito sa kotse. Sige, try ko ha. Solid pala nito. Magkano to? 150. Okay, yun. Lumabas na sa iba yung Kagating ko ha. Masarap na ginawa ko. Ang lamig na pumasok na yun. Ube at mochi. Ano ba? Napakalambot lang ng itong mochi na yan. Pero parang ube sundae siya.
Actually, ito yung in-order ko kasi alam ko mag-ano kayo eh. Matcha eh. Gusto ko naman siya, pero hindi ko siya paborito dahil ang una, nirequest ko sana yung milk, naubos na ata. Pero okay naman siya, masarap siya. Kaya ko yung matcha. Masarap to. Ubus na eh, pagdating sa akin. Ito na yung ano, best seller. Ubusan to. So buti umabot pa kami. May matcha powder. Uy! Tumutulo. Kasi napindot ko parang balloon eh. Igupin ko na ulit, butasan ko. Masarap nga yung matcha nito. Hindi ako expert sa matcha. Pero masarap nga yung lasa nito. Ang pait ng matcha powder. Expert sa matcha tong mga kasama ko eh. Sarap, di ba? Gusto nyo? Ang ano ko lang, ang reference ko lang eh napakalapit doon sa mga kinakain nyo pag nasa Japan tayo. Huh? Masarap. Pero hindi akong expert ha. Tukman mo. Hindi siya overly sweet. Gusto ko pa yung medyo mapait pa nito. Pero it's fine. Kasi 150 pesos. Naka-apat na swirl siya eh. So medyo marami rin for 150 pesos with mochi cover. So sulit to. Mas matcha pa kaysa mas milky matcha. Kaya okay siya. Mamait-mait konti. Yun yung type ko na matcha. Tsaka nakakatuwa yung ano, yung mochi covering. Kasi parang may texture na malagkit outside. Ayan, nakita nyo. So nakakatuwa siyang kainin, parang may gummy or something. Value for money. Yes, 150 pesos. Okay. Pero ako, ang solid para sa akin ay yung kape nila. Mura lang din to. Yun.